aming buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Kuya Manny, Apa? umpisa na. Apa? Pagod
iyong katapatan, ng iyong kabutihan sa bawat buhay namin. Sa bawat araw na kami gumigising, salamat Lord. Sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa patuloy, Panginoon, ng pagpaparanas mo ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, hindi yung awit na yun, Lord. Tunay nga, Panginoon, it reminds us how good are you sa buhay namin. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat. You have reminded us, O God, kung saan kami nanggaling, O Lord. Mula sa pagiging makasalanan, O Lord, minahal mo kami dahil mabuti ka, O God. Hindi mo'y binibilang sa amin ang mga kasalanan, karumihan namin, ang lahat ng flaws namin, ang mga kahinaan namin, Lord God. But because you look us, O God, with compassion, with your great mercy and grace, Lord, salamat po, O God. Hindi mo lang kami, Panginoon, ibihango mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan, kundi binibigyan mo kami ng joy, ng comfort sa buhay namin, ng peace, Lord. Salamat po. You are giving us rest, O Lord, sa lahat ng kapaguran namin, physical, mental, at emotional, O Lord God. Maraming salamat, O God, mula sa buhay namin noon. Kung titingnan namin ngayon, Lord, salamat sa lahat ng pagpapala mo, O God. I personally see myself as a reflection of your goodness again. Mula sa kawalan, Lord, you have lifted us on a higher ground. You have blessed us with so many blessings, good blessings, O God, that coming from above. Lord, kulang talaga ang salita, maging ang awiting ito, Lord, upang pasalamatan ka namin sa iyong kabutihan sa bawat buhay namin. At alam namin na ikaw na nag-umpisa ng mabuting bagay sa bawat isa sa amin ay hindi titigil hanggat hindi mo ito nakukumpleto, Lord God. Kaya Lord, by faith we declare, O Lord, in the name of Jesus, that you are doing something good and great sa buhay namin. Miraculous things, Panginoon, we are expectant, O God, sapagkat mabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran namin, O Lord God. At hindi sapat, Panginoon, na makita mo kami merong mediocre life, Lord. Gusto mo yung the best for us because you want and you desire our prosperity, O Lord God. Lord, katulad ng sinabi mo, if we delight our heart unto you, Lord God, you will give the desires of our heart, O Lord God. Lord, hayaan mo patuloy kaming mapuspos ng iyong banal na espiritu at siyang magpaalala sa amin, Lord, sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo pa sa buhay namin. Lord, salamat po sa gabing ito na muli, Panginoon, kinatagpo mo kami. Sa awitan pa lang, Panginoon, nangusap ka na sa bawat isa sa amin. Na ikaw ang nagpapatunay na ikaw ang Diyos na hindi iiwan at hindi kami pababayaan. At kasama ka namin hanggang sa dulo, Panginoon, ikaw ang nagsabi sa iyong salita. Isaiah, Panginoon, chapter 46, Lord, hanggang sa katandaan namin, Lord, mula pa lang sa sinapupunan hanggang sa katandaan namin, you will care and carry us, Lord. Salamat sa iyong mga buhay na salita, O Lord. Hallelujah. At Lord, salamat, O God. Muli, Panginoon, meron ko na naman kami opportunity na makarinig ng iyong salita. Always, Panginoon, give us the joy in hearing your word, Panginoon, because by hearing and hearing your word comes faith cometh, O Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo maging matatag pa kami sa aming pananampalataya upang sa lahat ng panahon, Panginoon, mananatili kami matatag. We will be still and know that you alone are God, O Lord. Lord, salamat, Panginoon. Hayaan mo na maipagkatiwala ko sa iyo ang buong Bible prayer meeting namin, O God. Pinagkakatiwala ko sa iyo si Ate Rona. Lord, how gracious are you sa buhay ng tao ito. Paano, Panginoon, nakita namin yung change life niya, Lord, salamat. And I'm so joyful, Panginoon, na makita ko siya that she's full of joy
and peace sa iyong feeling, O God, at ginagamit mo siya mightily sa iyong buwasan. Lord, I do believe, Panginoon, you're putting her on a higher ground, and blessing will follow her all the rest of her life, O God, and use her mightily in your vineyard, O Lord, in the name of Jesus. May we be blessed, Panginoon, sa salitang bibitawan niya sa gabing ito. Let your full anointing be upon her in Jesus' name. Lord, thank you. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po. Matagal na po ng ating exhortation. Magandang gabi. Shalom. With the love of God. Ang aking pong exhortation ngayon is in the book which is my favorite, the book of Psalms. The book of Psalms 127, the whole verses. It says here, in the whole chapter pala. Psalms 1-7, 1-5. First verse says, unless the Lord build a house, those who build in labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman always awake in vain. It is in vain that you rise up early and go to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Like arrows in the hands of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put in shame when he speaks with his enemies in the gate. Blessed is the man who fills and queer with them. He shall not be... okay. Yun na po. Ang Psalms na po na to is, ito po yung declaration. It is a very short message, yet very expound yung kanyang meaning. That everything that we do, we have to rely on our Lord and Savior. That everything that we faces, we have to abound it to Him alone. Kasi sa lahat ng ating ginagawa, if we put Him in the center and we put Him in the purpose, yung reliance natin sa Kanya, yun yung magbibless sa atin ng security and success. Kasi nga, ang sabi dito sa Psalms na to, lahat ng pagpapagal natin ay walang bisa or it will be walang katuturan kung hindi natin siya ginagawa for the Lord. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Sa una, yung sinabi niya, unless the Lord builds the house, those who build it in labor in vain. So kahit magtayo ka pa ng malaking temple, kung hindi ang Lord ang nagsabi or nag-bless nito, it will not prosper. So lahat po, dito po sa first verse, ipinapakita dito, ini-emphasize ang human effort natin without God's blessing and without God's protection will always be put in vain. So sa atin pong mga kapatid, kung meron po tayong plano sa buhay or meron po tayong gustong gawin sa ating life, if it's a major decision or a major task na gusto nating makamit, we have to ask Lord's guidance and we have to ask Lord's blessing kung ito ba ay ipahihintulot niya. Kasi lahat po ng ating mga kagustuhan or lahat po ng ating pagod ay mawawalang saysay, walang kabuluhan kung hindi siya naka-focus sa Panginoon or it is not by God's words and by God's fruit. Kasi nga, as it says, He might, based on my experience, He might put you there, but you will never prosper. Ipapatikim niya sa'yo yung dinidesire mo. Pero kung hindi yun ang ninanais niya, makakapunta ka dun sa desire mo, but it will be empty. Hindi siya fruitful, and you will just go back to the beginning. Kasi nga, hindi yun ang desire ng Panginoon. So, we have to always acknowledge Him in everything we do. And in the second verse, yung ating pagpapagod, if hindi natin ipinofocus sa Panginoon, at hindi rin para sa Kanya ang purpose nito, kasi binibigyan niya sa atin lahat ng blessings Sa Kanya nanggagaling ang blessing, at binibigyan niya tayo ng rest. Maraming mga tao na masyadong naging dependent sa kanilang physical attributes, at saka sa kanilang physical understanding, at saka sa kanilang, yung sinasabi na, ako ang may gawa ng buhay ko. Ako ang gumawa kung nasaan ako ngayon. They always acknowledge themselves. They put themselves in the pillar of where they are now. But in the end of the day,
they will felt empty. Katulad ng ibang mga tao na they got the fame, they got the money, and they got everything. However, they felt empty because they don't have Jesus in their heart. So yun po yung mga differences when you are simple and humble, yet you are filled with joy in your heart. There are people who we thought that they are so successful, they have everything in their life, but they are empty. They are an empty vessel without purpose. Once they reach every success that they got, nagiging empty na sila because there is no point and there is no goal at all. Yung kanila is, they only wanted to reach this goal, but after reaching that goal, how you will reach another goal if nakuha mo na lahat unless you have the purpose. You have the purpose and you have purpose and driven life to conquer things and to live in purpose. Kasi sometimes yung success na ginugol natin in an earthly world, wala siyang driven life at saka wala siyang purpose for humanity. So kaya nagiging selfish siya and nagiging empty tayo in the end. Yung self-serving, yun nga. So, yung pangatlong verse, it says, "Behold, children are heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward." Ito is, napaka-powerful nito. Simple yet, hindi ko to naintindihan before. But I realize now that every life is what God's wanted for us. That's why the devil lies to us that we have the power of choice. This is where it comes the law of choice that they said that there is an abortion for those people who doesn't want to get impregnated or because they have a choice, they wanted to do everything because it's their body, it's their choice. For women, especially sa aming mga babae, but in the end of the day, life is what God desires from us. Kasi yan yung blessing niya sa atin. Yan yung connection niya, especially the children. Love desires the innocence of the children. And He wants us to have the heart of the children. Kasi na pure and innocent. So, yung pagmamahal niya sa buhay, yun yung gustong i-snatch sa atin na kaaway. That He is implanting to the new generation that the new generation of women, the empowerment, which is wrong empowerment, na sinasabing we have the power of choice. Yes, we have the power of choice, yet we have the power of responsibility of choosing to choose. So, yun yung napaka-importante. You don't have the choice of a responsibility because you have the choice. So, when we choose, we have to choose in walking in the light and in the path of God. Not simply because we have a choice. Even if sinabi nila, how about those rape victims? Sometimes God put you in a situation that it is very depressing, but there are a lot of things to be learned in that process if you are willing to understand and if you're willing to embrace what God's want you to learn and what God's want you to undergo in such particular encounter sa buhay mo. Kasi lahat naman ng unos na dumadaan, it will just come to pass. And it will come to pass very fast at glorious when you have Jesus in your heart. Yun yung mga nakikita kong changes. Once you have Him in your heart and you have the peace in your heart, there will be no turmoils that could tremble. You might be shaken, but you will never fall. Because somebody is holding you so tight that you will stand still. Even there is a lot of forces that will put you down, you will always stand because God is with you. And sa number 4 to 5 po na verse, they are like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who feels his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Ito, relatable to noon sa Psalms kasi nga, they always conquers. They always fight. So, children are like yung mga sila yung tagapagligtas or sila yung generation na magagamit. At the same time, sila din yung weapon. Because if the olds come to pass, andyan yung susunod na generation na will inherit and will continue the lineage. Ngayon po, sa ating bagong pamumuhay, sa ating new generation, people are discouraged to have children because of the responsibility, because they burden us of all the responsibility, yet God says here,
that it is like a arrows in the hand of a warrior. It is our tools, it is our, yung sinasabi natin, depensa natin to in times of needs, because somewhere or another, as a children, when they grow up, they will be a help from their parents, and they will be the banner of their family. Magbibigay sila ng glory. It depends kung paano sila pinalaki, regardless kung ano yung environment na meron sila, kung ito po ay nakafocus sa ating Panginoon, then ito po ay magiging, it's always that the children are gift and they are precious to God. So, ang source po siya ng strength, source siya ng protection, kaya tayo pong mga new generation, we always have to look back to our parents, because ang mga nangyayari na kasi ngayon, yung new ideology ng mga kabataan today is that it is not their responsible to take care of their old ones simply because it's not their responsibility. They did not ask their parents to be part of this world. Ganun na yung mga mindset. However, it's not true, because we as children, if we are children of God, we have to look back where we came from, and we have to look back to our lineage. We have to look back to our parents, because they are the root of our history. So sa verse 6 po, na ayun, sa 4 and 5, yun na po yung ano niya, yun na po yung explanation niya, na wag natin, kasi ngayon pag nakakita tayo ng tao na maraming anak, we always tend to humiliate them kasi nga napaka-irresponsible, ang dami-daming anak. However, yung parents naman, nagsistruggle sila to feed their kids and to make, and they look so happy, ma-happy naman sila kasi nga sometimes yung abundance ng monetary, hindi yun nakakapagbigay ng always yun nakakapagbigay ng happiness sa tao. Sometimes yung love, yung care, at saka yung togetherness, yun talaga yung essence ng family. So dito po sa Psalms 127 na to, ini-expound po nito na in everything we do, we have to always do it for the glory of God. Sa Kanya lamang po tayo kukuha ng lakas, sa Kanya po tayo kukuha ng source of every infinite desire that we have is for His glory alone. Kasi kung siya po ang source natin at nakachannel tayo sa Kanya, lahat po ng dinidesire ng ating puso ay makakamta natin. At meron po siyang meron din po siyang, Psalms 127 is from the Old Testament, meron din po siyang footnote to the New Testament, which is Proverbs 3-5 and 6. It says, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path." This verse from the book of Proverbs echoes the theme of trusting in God rather than relying solely to our own understanding. Again, inuulit ko po na sa atin pong ginagawa at sa ating pong mga desisyon sa buhay at lahat ng gusto nating maging sa ating buhay, we always have to ask God's guidance. And i-focus po natin yung mga desisyon natin sa Kanya, because pag siya po ang nag-guide sa atin, it will always be perfect. Hindi po siya magiging wrong. There might be challenges, but it will always be right and it will always be glorious. So, to God be all the glory. Proverbs 3:5 Old Testament. Old pa rin to? Ay, akala ko Magkatabi sila ng Psalms. Akala ko sa New Testament na to. Maganda yung mensahe kasi kagaya ko noon na nung bata pa tayo. Ibig sabihin, tumayo na tayo sa sariling mga paa. Sa murang edad ay nakakatulong na sa pamilya. Sabi nga ni Pastor Bernard noon, nung nag-exhort tayo about sa paggawa ng kabutihan, natataniman tayo ng may pag-ibig na tayo sa ating puso, nagagawa natin tumulong sa kapwa. Subalit wala yung pag-ibig ni God sa atin. So iba ang magkano. Nung sabihan na ipatuloy, kung isipin ko ay may sarili akong mundo, tahimik na talaga ako. Pero mas maganda na nakakilala tayo kay God kasi may mundo na ako, yung mundo na ni God, hindi yung mundo ni Satan. So ibig sabihin na nakakilala tayo kay God, ibig sabihin yung nakaugalian natin na gumawa ng kabutihan sa kapwa ay nagpapatuloy. So ibig sabihin hindi na natin dinadali pagiging tao natin
Bagkos ang pagiging Diyos na negate sa atin kasi pinaunawa ni God sa atin sa kanyang mensahe na hindi makapagligtas ng mga uri ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Nung nabasa natin yun, ayun, ilapit natin ating sarili. Sabi natin, at Lord, ginagamit din ako sa kapwa ko. Hindi ko alam kung paano ako nagagamit niyo, but hindi ako magiging matagumpay. Useless po itong paggawa ko ng kabutihan sa kapwa ko. Kung hindi ako, mananatili ako malayo sa inyo. So, ganun sa pagkipag-usap ng personal ay may tumitingo sa ating puso na, tika lang, may Diyos na buhay sa atin, bawat isa sa atin. Ibig sabihin, ang lahat ng sinasagawa natin, dahil ito yung nagmumula sa Kanya, kaya hindi ito nagmumula. Dahil pa paggawa ng kabutihan, hindi nagmumula kay Satan, ito nagmumula kay God. So, hanggang iasa natin, ipagpatiwala, at ikit sa lahat, ipagpapasalamat natin. Kaya God, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Dahil binigyan tayo ng, ginawa niya tayo ng banser ba niya, ika nga sa mensahe ni Pastor Eric. So, napakaganda pag lagi natin nakatuning tayo sa kabutihan ni God. So, yan na po. Amen. Sa akin po naman yung punto yung kahit anong pong trabaho nyo, kung how po, yung talagang simbahan ng yun po ang pagkakaunawa ko po doon na dapat lahat, hindi po lahat nakakapokus sa trabaho. Meron po talaga ito yung time para kay God. Amen. Hindi yun lang yun sa pangangailangan ko. Sa Psalm 34 to 17. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out from the fall of the troubles. So yung pagiging righteous, anak ng ating Panginoon, o bilang isang pagiging banservan niya, tayo po ay binigyan ng karapatan. We have given the authority, i-declare po yun, at lalapit sa Kanya, hindi kung ano mo yung nasa puso natin, but according to His will. So, yung mga bagay na yun, kung sitwasyon man tayo, idadaing natin sa Kanya, ilalapit natin sa Kanya, bilang isang anak ng Diyos, na dinideclare natin, na Lord, ito po yung sabi ng dati ni Abraham, kasi po yung age ni Abraham. So, with that being said, talaga tayo, tinanggap natin si Jesus Christ. So we are righteous. So we have the right to cry for help, to ask for help. Sa ating kasamahan, i-try to ibigay po natin kay Lord Jesus Christ. From God to God, through the Lord Jesus Christ. Ano po yung service natin sa buhay, hinihiling natin. At yung sinabi ng Piruna, yung pagtitiwala sa sarili. The wordly says, trust yourself, tiwalaan mo yung sarili mo. Kaya mo yan. No, tayo nandito, being righteous, Son of God, we trust the Lord. Hindi po sarili na. Hindi po yung sarili pagkakaintindi natin. To our own understanding, the Lord. Amen po. Yun yung sinasabi. God said in Proverbs chapter 16 verse 3, before you do anything, put your trust totally in God and not into yourself. Then every plan you make will succeed. So, kailangan talaga lahat ng mga plano at desire natin sa buhay. Unang-una po, ibigay natin sa Panginoon. Saka to the following yung mga success para sa mga desire natin. So, yun. Yeah, but yung verse niya pero na Psalms 127, basahin ko yung number 2 kasi konektado ito doon sa vlog namin, sa tapos na vlog. Sa rest, sabi niya, it is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep or rest. No? Nangangulugan na kahit na gumising ka ng umaga at umuwi ka ng gabi para lang magkaroon ka ng pangangailangan mo, ang sabi dito is hindi na makapagbibigay yun ng tunay na kapahingahan. Pagkat binanggit ng ating Panginoon yung tunay na sagot yung sumunod sa 3, sabi niya, behold, children are heritage from the Lord. Ang ibig sabihin,
kung ikay aking anak, tunay na anak, meron kang kapahingahan. Yung mga taong hinahabol lagi yung oras, which is normally, lagi natin sinasabi, hindi natin kaya abutan ng oras. Kasi ang oras lagi is one step o maaaring 10 step ahead of us. Maaabutan mo lang yan. Pag namatay ka na, of course, yun ang pinakalong po dyan sapagkat tapos na yung oras mo eh. Pero never, wala po akong kakilalang tao na inabutan niya yung oras. Time is always ahead of us. Kaya huwag natin sabihin na hinahabol namin yung oras para ano eh. Para yung panahon, bata pa kami, kailangan magsikap tayo, makaipon, planuin, marami kang klaseng worry sa buhay natin. No, ang ibig sabihin lamang po niyan, yung worry po, hindi mo matatapos po yan. Habang buhay po tayo, kakibat po natin yan. At walang kapahingahan kang makukuha. So magitan nung pag-gising mo ng umaga at pag-uwi mo ng gabi para lamang masustento o para lamang makapagtrabaho at kumita. Sabi nga yung pagkain na po parang to yung pinaghirapan mo yung pinakano mo. Pero sabi ng ating Panginoon, ang Diyos daw kung nagbibigay ng kapahingahan. Bakit ka bibigyan ng kapahingahan? Sabi niya, children are the heritage of the Lord. Pagka meron kang Panginoon at alam mo talagang ikaw ay anak ng ating Panginoon, magkakaroon ka talaga ng tunay na kapayapaan. Yung tunay na kapahingahan na sabi nga natin sa mundo, hindi kaya bilhin yung kapahingahan. Na ang daming gumagastos at marami ang tumatangkilik ng mga sleeping pills, ng mga para na makatulong ng kung ano ng klaseng gamot, kung anong klaseng exercise, kung anong klaseng pinagagawa. Ang hindi natin alam, ang tunay palang solusyon lang para magkaroon tayo ng tunay na kapahingahan. Kundi tanggapin natin na tayo mga anak ng Diyos. Special tayo eh. Kaya meron tayong pagkakataon na bigyan lagi. Kaya nga, ang tao po kahit pagod ang pagkakataon natin, especially every Friday, no? We can have a good sleep in the evening. Kinabukasan po, restore lahat yung pagod po natin. Bakit? Kasi yung ating strength, binigay natin sa ating Panginoon. At ang Lord naman nagbibigay talaga ng tunay na kapahinga. Yun po yun, sabi. Unang pinakita kanina ako ng video, isang Pinay na overwork. Sa pagiging overwork niya, ay napabayaan niya yung kalusugan niya. So, naputokan siya ng ugat. So, thanks to God naman kasi hindi napakamali ang buhay niya. So, in-advise ko sa inilalapit ko sa kanya. No. Sa in-advise ko sa kunin ko, sa pagkakataon nito ay kailangan i-priority mo na binigyan ka ng pangalawang buhay. Kung malayo ulit, dahil sinasabi mo, overwork ka, ay dapat hanapin mo na sa iyong buhay. Ipagpasalamat mo na binigyan ka ng pangalawang buhay. Saan po lang yung pamilya? Ibig sabihin nilalapit natin siya sa kanila. Kasi yun talaga yung pera kasi ng actors ni Satan eh. Para ang gusto kasi ni Satan mapaiksi yung buhay natin eh. Hindi mapapahaba. Ano din, gusto ko lang din idagdag dun sa ni Pastor Bernard, yung Matthew 6:26-27. Na look at the birds, yun sabi dito. Matthew 6:26-27. Saka nangyari din sa akin, kasi di ba, sa bagay taon natin, bibigay tayo ng tulog. Na-overuse yung mata ko sa mobile ako sa hanggang madaling araw ka nag-report. So, nagkaroon na ng yung mamaliit na ugat sa mata. Kasi sa buwan na parang nag-visualize. So, nakapagbasa tayo ng Holy Bible na kailangan natin, ito dapat may mga limitation. So, ibig sabihin, yung mensahe ni God na i-apply mo sa sarili mo. Nawala na yun. Ibig sabihin, hindi ka na nag-aalala dito sa pina-actionan ni God sa'yo. O ibig sabihin, kung wala pa tayo kay God, yung ina-actionan mo, hindi ka nag-aalala. Nung nakakilala tayo kay God, pinagkatiwala na natin kay God. Kaya yung naging yung scenario, hindi na ako nagtusok about sa madaling araw. So, ibig sabihin, nagagamit na ng tama yung kalusugan natin. Sige, ito lang ako. Nakatakalangsahin ko pa. Matthew 6:26-27. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Which is, dito po yung we are
We are not a warrior, we are a warrior. And we are more than a conqueror. Kasi ito yung lies ng devil sa atin. He make us work hard for something na hindi naman reachable. Na in the end of the day, nagpagalang tayo for nothing simply because yun yung naging norm ng mundo. At marami po sa ating mga kapatid, sad to say, that they are so reliant on their own understanding and their own capability. Yet, alam naman natin na when God snap His finger, everything will vanish. Tingnan mo yung nangyari ngayon sa Hollywood. Everything that they have is gone. Yung yaman nila, hindi nila na-restore when the fire came. So, it's very simple. When God gives you, He is the only one who can take it away in any form. Kaya wala po tayong pagmamalaki at pagmamalaki ng mga assets natin or anything that we are, because everything we are and everything what we have came from the Lord, and He is the root of everything on us. Kaya it is right and just lang din na ibalik natin to sa Kanya ng buong-buo at walang hesitation. Because from the beginning, what we are is for Him and in Him. So, yun lang po yung ko na, kasi sometimes maraming tao na they acknowledge themselves on what they have, on what they yung nakamtan nila, what they reach, what success that they are in. They put all the honor and titles and everything sa kanilang sarili. Hindi nila alam na they are there, it's because God let it happen. Not because they are so smart, they are part of the history. Hindi sila nilet ng Panginoon. Even yung pagiging king, pagiging presidente, it is our God who put them there. It's not because they are yung sinasabi nating dahil sa pinagpagura nila, God put them there. That's why they are there. Yun lang po yung gusto kong maintindihan ng marami po sa atin na hindi nila naiintindihan. Kasi nga, masyado nang naging self-centered and self-serving ang mundo. Sige, bago ka sumagot. Yung sumulat po ng Psalms 127, same person na sumulat po ng Ecclesiastes. Ang sabi niya, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil of which he toils under the sun? Same person din po yun. Nangangahulugan, alam ni Solomon na yung pinagpapagura ng bawat sa yung inahabol natin. Parang yung nakita ko sa isang illustration no? Si Stalin, hawak niya yung pera, tapos yung tao mahabol doon sa pera. No? Throughout nung kanya, kasi habol sa pera Yung pagkatapos ng ilang taon, bangkay na nga, skeleton nga, hinahabol pa rin yung pera. So, meaning, hindi mo kaya mabutan ng pera. No? Hindi mo pwedeng habulin yung pera, bayaan mo yung pera, Max. Si Solomon na nagsalita mayaman, pinakamayaman sa buong mundo. Everything is vanities without God. Alam niyo yun? Kiso mo na. Hindi na nga niya ginagamit yung pera Parang basura ng sakit. Kasi siya talaga naka-first hand experience ng lahat ng yaman ng mundo, lahat ng karamyaan, lahat ng talino, fame, glory, lahat nakuha niya na yet at the end of the day. 1,700 wives, 300 concubines. So, hindi pa rin siya, para magkaroon ng peace. So, nakakatuwa pa. Tuwa talaga. Imagine ang Panginoon talaga itong church natin is spirit-led talaga. Kasi yung Bible study natin about tithing, tapos ngayon it is about blessing, and tomorrow ayoko nang magturo kasi naisabi mo ng lahat ngayon. Alam ko, it is the Lord, it is the Holy Spirit ang talagang nagre-reveal. Kaya nga, palagi kung maririnig niyo ako, I'm always talking about the Holy Spirit, or the Holy Spirit. Kasi when we receive the Holy Spirit, siya talaga yung magbibigay ng revelation. Ito kasi talaga yung duty niya. Ito yung tawag niyan, ito yung dispensation, ito yung ministry niya na i-reveal sa atin yung lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng alam ng Diyos Ama. So, without the Holy Spirit, you cannot recognize na itong mga pagpapalang ito
in vain kapag wala ang Panginoon sa atin. So napakaganda po na sa mga bibig natin, lahat ninyo, lahat narinig ko, that you, all of us are now starting to trust in the Lord. At hindi din sa kaya nating gawin. No? Kasi tama nga naman, everything is in vain kapag wala sa Lord. Ano lang daw po ang hindi mapupunta in vain? Sabi niya, your work in the Lord will not be in vain. Di ba? Yun lang ang sinabi ng Lord na hindi in vain. So everything po na ginagawa natin sa Panginoon, sa ministry, sa simbahan, sa bawat kapatiran, sa mga mahal natin sa buhay, kapag ginawa, sabi, Colossians 3:33, di ba? In everything we do it heartily unto the Lord. So, hindi lahat yan mawawalan ng kabuluhan. Yan lang ang mga bagay na merong kabuluhan sa harap ng Panginoon. At ang sabi pa, kasi pag hindi nga sa Panginoon natin ginawa, hindi natin hinahanap sa kamay ng Panginoon, pati yung mga pagod natin, ang mangyayari, kakain ka, matutulog ka, bukas magtatrabaho ka na naman para meron ka na naman ulit makain. Pero ang sabi ng Lord, when you trust Him, sabi niya sa Psalms 10:22, palagi ko po sinasabi yan, the blessings of the Lord requires no painful toil. There is no sorrow to it. Ibig sabihin, madali ang buhay, madali ang pagpasok ng blessing ng Panginoon. Di mo kailangan panghirapan na sabi niya. Kasi kusang lalapag sa iyo. Ano na yun? Salap mo sa iyong kapagkainan ang lahat ng pagpapala. So, I'm so happy narinig ko sa bawat isa natin how we trusted the Lord. At alam mo yun, yung makikita mo sa atin na we are, hindi ko naman sinasabing 100% worryless na tayo, di ba? Na worry-free tayo. But then, bilang tao, tendency, bigla kang mag-worry. But when you realize that there is God sa buhay natin, then, relax ka na ulit. No? Lalo na kung meron kang itong mga verses na ito, Lord, sabi mo, the blessing of the Lord requires no painful toil. Ikaw, hindi ako masyadong magmamakahirap dito. Ikaw, Lord, ang bahala. Ikaw ang maglalapag ng lahat ng bagay na yan. Basta, sabi nga, trust in the Lord in everything. No? At ibibigay niya po, i-direct niya tayo kung paano tayo pagpapalala. Wala po tayong katalo-talo sa Panginoon. Amen? Walang katalo-talo. Sabi nga, bakit naman dyan sa ano nyo, ganito, ganyan. Paano? Ang tanong paano kung hindi naman totoo ang Diyos? Sabi niya, binasayang lang pagsamba-samba mo. Tanong naman ng isa, paano kung totoo? Di kawawa ka na, sentiro mo. Ang isa namang argument, sabi niya, paano may di naman totoo yan? Kaya hindi totoo ang aking sinasamba, na wala ang pambabae ko, na wala ang bisyo ko, na wala ang pagmumura ko, na ganito, na ganito. Sinong nanalo? Ako pa din, di ba? So wala pong talo talaga when we are in the glory to God. I do 17,000 ba ng Francis? Parang islands ng Pilipinas lang. Distribute. 10, 2, Distribute. 3, 4, 5, 6, 7. Napil ko Marami. Public apologize naman yung Para tayo masinalider Tulad yan. California. Pwede pa. Public apologize. Nakano na kami walang trabaho eh. Sa Oo, television. sir. Sinabi niya. Maharap na naman kami sa kwan. Sinabi niya na zero. Tulad na Zero. yung Ano yun? Kami na zero. yung sa school na naman ang anak niya, tapos bayaran na naman ang bayan. Magkano yan dito sa school? Yung nga po pasa until now, waiting pa kami hanggang 6, 10. Siyempre ngayon, lumalakad siya eh. Kasi wala kami lahat na ako ngayon, waiting lang talaga kami. Pag-pray natin Kaya sa muna. mga tuwa sila, di ba, pas lang talaga. Kasi kayo ngayon yung ibong, nabubot. Nangyari sa amin, pas lang, 2 buwan kami na walang trabaho talaga. Pero, paano kami nakasurvive? Yun ang talagang yun ang talagang panahon. Tapos ngayon, bumabalik na naman today. Siyempre, hinihintay nga namin yung sa trabaho, yung sa school. Pero kung inano ko yung isa, pasok pa rin ako ngayon sa Anapas doon sa Air Force. Nandun yung ko. Kasi mas pinili ko nga kung isa, dalawa. Pero kailan daw sinabi niya magsisimula? Sa 6, cutting the ribbon, tapos 10, simula na kami. Itong darating na 10 ng February. Opo. Sige. Fed 10. Si ano din pa, si Kuya Regan, pinapasali niya yung recovery ng nanay niya. Dapat sasama siya pero may event sa operation. Di ba nagpa-opera yung nanay niya sa yung last na pinag-pray natin?
yung sa kidney ba yun? Ay, bato lang. Bato, Oo. kidney stones. Kaya operahan na daw, recovery na lang. Si Ate Malu, sama nyo ha? Oo. Bukas pa daw ang operation. Si Sana Kuya wala na Adonis. siyang lagnat. Thanks to God, nakalabas na po siya. Nasa linya ng dugo. Nakompleto yung 5 bucks. Pati yung panganay ko nag-donate na din kasi tayo po siya. Buti na lang. Oh, universal donor. Dakilang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa ganito at tapos po yung aming pong maliit na exhortation, maiksi Panginoon at hindi panagay. Mas malaga, ipananalangin po namin sa lahat ng request, petition po ng bawat kapatiran. Salamat Panginoon sa opportunity na kami po makapanalangin. Salamat Panginoon sa pagkatalam namin na yung bawat panalangin po namin napaka-special sa inyo, Lord. Alam namin, Lord, na ano man yung inilabas sa bibig po ng bawat kapatiran at maaaring hindi pa rin po Panginoon nabanggit, lahat po yan ay pinagkakatiwala po namin sa dakilang pangalan po ninyo, Lord. At believe, Panginoon, ang panalangin po na matuwid at sabi mo, Lord, ay makapangyarihan at nakapagbibigay ng kaligayahan sa bawat sa amin. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, ano man yung nilapit po namin sa iyo sa takdang panahon, Lord, in your perfect time, itatakda mo, Lord, ang lahat ng katugon na ito, Lord. Maraming salamat sa mga pagpapala na inilapit mo sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay din ni Ate Rona na nagbigay po ng exhortation sa Lord, na hindi, Father God, kami po natutuwa, Panginoon, how she become a mature Christian, how she become a good exhorter, O Lord, sa mga darating pang-araw. Expect more kapag katalam namin, Lord, na patuloy mo huhugin ang aming babae na ito, Lord God. Hindi lang siya magiging sasamahan sa pagbibigay po ng exhortation. Even we believe, Lord, later on, Father God, i-elevate mo, Panginoon, yung kanyang knowledge, na samaw, makapagturo siya ng mga Bible study, Lord, makakapag-stand siya, Panginoon, ng mga preaching, so Lord God, lahat po ito, Father God, ay amin po ikiniklim sa dakilang pangalan po ng Panginoon si Cristo. Pagpalain mo, Father God, ang buhay po niya, Terona, sampu ng kanya pong buong pamilya, ano man yung desire ng kanya pong puso, sa trabaho man, mapapersonal, na kanya pong hinihiling, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Nakikisa kami lahat, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng katugunan ang lahat po ng bagay na ito, Lord. At habang siya, Panginoon, ay lumalakad sa isang pananampalataya, bayano, Panginoon, na iayos mo yung kanyang pong buhay at magkaroon po siya, Panginoon, ng isa pang mas malalim at mas freedom na makapagsilbi po para po sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat kapatiran din, O Lord, na may nilapit pong mga prayer request, O Lord, na iniwala kami, O God, at the moment that we trust you everything and din muli katugunan mo, Lord. Katulad ng binanggit po ni Kuya Ed, O Lord God, sa February po magsisimula yung kanila pong trabaho na regular, Panginoon. Lord, darating pa yung ilang linggo bago dumating yung kanilang pag-start. Father God, we declare in the name of Jesus, Panginoon, that it will start by Saturday, O Lord, magkakaroon sila ng part-time, O Lord God. Call those coordinator, Panginoon, nakakilala po nila at maalala nila at magkaroon po ng favor, yung pangalan po ni Kuya Ed, ni Ate Arlene, no, pang sa ganun magkaroon po sila ng part-time habang hinihintay nila yung malaking blessings na darating sa kanilang buhay. Hindi ka, Panginoon, mananawa, Father God. Alam namin na hindi pa nagkulang kahit kailan sa bawat buhay po namin. Lagi kang nasa perfect timing sa Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga provision na ito and even yung mga healing na amin pong dineclare, O Lord. Kay Adonis, salamat po, Panginoon, bumukod. Kandi, Panginoon, sa mother po ni Regan, O Lord God. Kandi, Panginoon, kay Ate Risa, O Lord. Lahat, Panginoon, na nag-request po ng mga prayer patungkol po sa kagalingan, Father God. You are Jehovah Rapha, O Lord God. The God that healeth thee, O Lord. You are the same yesterday and forever, O Lord God. Sapagkat nanampalataya kami, Lord, na ang concern mo, magkaroon kami ng kabutihan, magkaroon kami ng kalusugan, at magkaroon kami ng kagalingan sa aming pong mga karamdaman, Lord. Itinatas ko na Kuya Hill, Father God, ipuwi mo yung kanya pong buhay, Father God, magkaroon po siya, Panginoon, ng normal na recovery ng kanyang katawan, even yung kanyang motor sa kanyang brain that will function, na maging normal yung kanyang movement, O Lord, idinideclare po namin niya sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Lord, for you, there is nothing impossible. Amen. All things are possible, O Lord God, for those who believe
to those that have faith, O Lord, na hindi po nagwe-wait. Ganun po ang pananampalataya po namin. It will never wait, Panginoon, sapagkat alam namin that your word surely will come to pass, O Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng katugunan mo, sa lahat ng ginawa po niyo. Lord, tomorrow, Father God, at ang aming pong worship service. Sa gabing ito, Panginoon, alam namin, Lord, na nakasama ka na po namin, Father God. Stay your presence in this place, O Lord God. We continually, Panginoon, trust you for the presence of the Holy Spirit. Be in this place, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat papasok po ng bahay sa bahay ito bukas po, Father God, ay magkaroon ng Panginoon ng sariling overwhelmed na pagpapasensya po ng banal na Espiritu, Lord. Even yung kanilang practice tomorrow, yung aming music ministry, yung pagpapractice nila, Panginoon, maging kaparaanan na po ng pagsamba para sa iyo, Lord. Umapaw, Panginoon, banal na Espiritu at bayaan mo yung bawat instrument at bawat mga instrumentalist, O Lord God, ay magkaroon po ng unity, one baptism, one spirit, one Lord, upang sa ganun, ano man ang gawin nila makapagbigay po ng papuri para po sa iyo, Lord God. Kami po mga magka-transport tomorrow, sa buhay po naman lingkod mo, kay Kuya Arnold, kay Ate Rona, kay Kuya Andreno, Lord God, patuloy po namin na dinadalang sa iyong safety namin tomorrow, O Lord. Sapagkat sundo at pagdating po namin at pagtapos po ng service, Lord, alam namin kung paano kami lumabas ng bahay po namin ng safe and sound. Babalik po kami sa aming tahanan ng safe and sound, Lord God. And we declare also the provision mo, Panginoon, that you will increase the number of vehicles sa iglesia nito, Lord God. Hindi lang po, Panginoon, yung kakayanan ng iglesia, kundi, Panginoon, you will bring more couples or more singles na may sasakyan na may involve po sa transport, Lord God. And those na nag-desire na magkaroon po ng license, katulad po ni Kuya Manny, patuloy yung Panginoon na ilapit yung tao maglalakad ng kanya pong license, Lord God. At yung kakailanganin niya, financial, Lord, kayo po mag-provide ng lahat po ng bagay dito, Lord. Salamat muli. Kinabukasan po, Lord, sa buhay ko ni Pastora. Ngayon pa lamang, Lord, kausapin mo na siya, Father God, ilagay mo sa bibig niya, Panginoon, yung bawat salita na gusto mong iparinig bukas sa bawat isa po sa amin, Lord. More of you, less of Pastora, Father God. Upang ang pangalan mo ang maluwalhati, kinabukasan po, Lord. Tagumpay muli ang mararanasan po namin kinabukasan sapagkat we acknowledge you, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Lord God. Panginoon, ibig yung mga pagkasalawang maraming pagkain, pagpalain po ninyo, maging nourishment and even maging healing po ito sa mga nararamdaman po namin minor sicknesses, Lord God. Pagpalain mo si Pastora na siya nagluto, muli mo ibalik, Panginoon, yung strength at yung bawat bagay na ibinigay niya sa paghahanda ng pagkain nito, Lord God. Pag uwi po na yung mamaya, ingatan mo rin po ang bawat sa pusamin sa buhay ko ni Carlo at niya pero ng Lord. Let them have a safe travel simula paglabas nito hanggang sa kanila pong tahanan. Muli, Panginoon, pinagpapasalamat namin lahat po ng bagay niya naman. Kaya nga, Father God, out of the abundance of our heart, tanggapin mo yung aming papuri, yung pagsambat, pagluwalhati po namin. Ito dalangin namin, tiniling namin lahat sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Ayos. Harap masarap mag-shopping ito si Pedro. Okay, God bless po. Bye. Higit na natin yan. Higit na natin para meron tayong Yung invite na namin sa mga magbabalik na yung asawa niya dito sa Riyadh. Ako sa ano nga pala, yung wait namin pa rin sa akin din yung paso. Ang na kasi, gabi yung service natin.